Okay, so hello everyone. I will be demonstrating how to do the breadth per search traversal sa mga graph. So for this one, meron tayong Valorant map and sunset ito. So to make it exciting lang as we traverse. Pero i-convert naman natin yan sa graph. So basically, mag-end up tayo sa mga vertex na. So for this one, I will consider lang yung specific links, no? So kunyari dito, consider natin si tiles. Ayan. Mid tiles, lobby, A main, no, A site dito, elbow, A alley, A link. Ayan. Then yung mga connection is sundan lang natin yung if may daan, no. So A link papuntang main meron, 'di ba? Tapos A link papuntang site meron din main, no. So elbow yan, sundan lang natin. So pwede ka dumaan dyan, ganyan. So, yan yung basehan natin, no, to do the graph, which is this one na. Oops, ito. Ayan na siya. And, let's hide muna natin yung map. Ito na yung, ano natin, graph natin. So, pinalitan ko muna yung mga names para mabilis, no. Instead na A-link, A-main, A-lobby is ABCD na lang para mabilis, no. So, for this one, we will start sa node A. No? Sa A tayo mag-start. Node A or vertex A. So, again, you need to have your graph and then your starting node. Tapos, sa breadth first search, we need to have a visited list. So, dito natin ila-append lahat ng nabisita natin na vertex. And then, yung queue, ito yung data structure na mag-assist sa atin para malaman kung sino yung kasunod na data or vertex na mare-retrieve natin. So, let's start. So, A yung start natin, no? So, we have here si A. Papasok si A dito. Then, since na-visit natin siya, papasok din siya sa visited. Append natin siya. So, both Q and visited magkakaroon ng A, no? And then, if you want to move to the next node, i-dequeue natin si A, no? I-X ko na lang siya. Lagyan natin ng X. Missing na remove na siya, no? Remove natin siya. X na. Ayan. So, or i-slash na lang natin para mas ganyan, no? Ayan. Wala na si A. So, pag dequeue mo kay A, ang next na papasok is si B. So, you will check yung adjacent sa kanya. May si adjacent katabi niya. Check mo yung katabi. And then, lahat ng katabi, ma-NQ dito. So, since B lang yan, si B lang yung may NQ dito. No, pasok si B dito. And then, since na-visit mo si B, lagay mo rin siya sa visited node dito. Ayan. So, after that, no, i-dequeue na natin si B. So, mali-remove na siya. So, dequeue na to, mali-remove. No? So, done na tayo kay, duman na tayo kay B. Ganyan na. No? Pag dequeue natin kay B, check ulit natin yung mga katabi niya. And ang katabi lang naman niya, si C. So basically, si C lang yung papasok sa node natin. Or sa queue natin, no? So, queue natin si C. Ayan, since visited din siya, no, na-visit natin siya, siya na rin yung update din natin yung visited link dito. So, may C na parehas dyan. And then, after that, dequeue na naman natin si C. Alisin natin siya. So, pag dequeue natin kay C, check mo yung katabi niya. So, tatlo yung katabi niya dito. Si E, D, tsaka F, no? D, E, F. So, in reality, no, or sa any dito, pwede mong piliin ma-NQ, no? Pero to follow lang a certain order, pwede na tayo mag-alphabetical order para organize tayo. Pero in actual application, depends on you kung anong gusto nyo unahin. Basta consistent lang. Kung laging left yung chine-check mo, so left ka mag-start lagi pag nag-check, no? Kung right naman, right lagi, no? For this one, since we are humans and for better understanding, sundan natin yung order ng alphabet, no? D, E, F yung papasok. So, balik tayo sa Q. N, Q yan, si D, no? N, Q. Si E din, may N, Q. And then si F, may N, Q siya. Since na-NQ siya, ibig sabihin na-visita natin siya. Na-visit natin. So, D, E, F to. D, E, F. Pasok yan. No?
Yan. So, we are ready now to DQ, no? So, DQ natin si D. Ayan. So, pag DQ mo kay D, ang katabi niya si G. So, hindi ko pala na kanina na-mention na hindi natin na-check yung previous, no? Kunyari si B, ang katabi niya A tsaka C, di ba? So, dito, consider na natin, ano, so si D, ang katabi niya si G tsaka si C. Pero si C kasi, nasa low, na-visit na siya, nandito na siya. So, hindi mo siya kailangan i-append. No? Hindi mo na kailangan dagdag kasi visited na yan. Ang hindi lang visited si G. No? Si G lang yung hindi visited. Meaning, dito, si G yung mabivisit natin si G. Tapos, NQ din natin si G dito. Yan, no? And then, remove na si D, no? So, next na re-remove natin, i-DQ natin si E. So, DQ natin si E. Ang katabi ni E, si C, tsaka si G, no? Katabi niya yan. Since kanina, na-visit na si G, pag chinek natin yung C, si C, tsaka si G, no? Si C, tsaka si G, nasa ano na siya, visited list natin. So, no need to add. So, basically, DQ lang si F. Yan. Then, lastly, si G. So, sign last node natin. Since, lahat ng katabi niya, si G, katabi niya si D, E, and F. And then, pag chinek mo si D, E, and F, existing na siya doon sa visited. So, hindi na natin siya i-add ulit. So, DQ natin si G. Yan. So, once you reach na empty na yung queue mo, wala nang laman, and meaning, naubos mo na lahat ng nodes na pwedeng daanan through the graph na meron ka. So, you'll stop, no? The algorithm will stop. And then, basically, ito yung output natin. Yung arrangement dito sa visited node, visited list pala. Ito na yung output natin. So, for the BFS. Okay. Yan. So, that's how you do the breadth first search. One thing also for you to consider, no, ang breadth first search, from the word breadth, no, level ang chinecheck niya. Diba? Kung i-arrange mo to, si A, yung level 0, si B level 1 yan, diba? Kasi si level 2, yung to level 3. So, hindi na kasi naka-arrange ng maayos. So, drawing na lang tayo ng bagong graph dito. Kunyari, si A, si B, no? Okay, ulit. A ito, then ito si B, then ito si C, di ba? Tapos connected sa kanya yung tatlo. So, 1, 2, 3, connected sa kanya. Tapos itong mga to. Ayan, connected sa kanya yan. Tapos, lahat sila connected sa dulo kay G. Hindi na kasya, no? Okay, ayan. Sulat na natin yan. So, pag chinek mo yung level nila, ibang color tayo. Diba? Ito yung level 0. Nasa level 0. Tapos, ito yung level 1. Yan, ito yung level 2. No? Level 3. Tapos, level 4. Ayan. Ang breadth first search, by level siya naglulook ng vertex, no? Or ng nodes or vertices. So, kaya nakunin si A una niya nakita, followed by B dito, tapos si C nandito, and then na-discover niya yung katabi ni C, na D, E, F dito, no? Tapos huli si G. Ayan. So, that's how your breadth first search works. Okay. So, hope nakatulong to when you're reviewing your breadth first search. And yeah, thank you for watching.